Guys, nagpalit nga pala ako ng mga bearing sa loob ng ating makina ng Barako 1. Ito yung pinagkaiikutan nating transmission, selecting ram, saka yung selecting fork. Bali, ang binigay sa akin ng shop ito, limang maliliit tapos dalawang malaki. Yung malaki, ito yung kinabit natin dito sa ating sigunyal. Pagpa-press, isa lang naman yung ilalagay nila kasi ikaw nagagawa rito sa kabila. Ang sukat niyan ay 6.328. Tapos sumunod ito 6.304. Ito daw yung dito sa kuan. Ito yung sa yung pinaglalagyan natin ng engine sprocket. Ito yung persado, yung sa main axle output. Ito 6.304. Tapos dito tayo sa pinalitan ko, itong 6204. Ito yun. Ito siya. Yan. Kung matatandaan nyo, yan. 6204. Tapos anong number ito? 622. Ito na yun, guys. Yan. Bali, dalawang 622 ang binigay sa akin ng shop. Isa lang yung medyo kuan. Ayan, ay dalawa, 622 din. 622. Tapos 622 di pa rin. Tapos isa lang yung kuan na iba, 6003. 6003. Ito yun, guys. Yan. Bali, ito sila lahat. Yan, ang pinalitan ko ito lang, 1, 2, 3. Kasi yung iba, mga good pa naman yung iba eh. Okay pa naman yung ikot. Ito yung transmission ng Barako 1. Ang transmission pala ng Barako 1 maitim. Ayun, kalas-kalas ko na, mamaya ko na paliwanag. Tapos ito naman yung transmission ng Barako 2. Yan, medyo makintab siya. Unlike dito sa Barako 1, maitim siya. Tapos yung kanyang selecting drum saka fork, ito yung sa Barako 1 maitim din yun. Ayan yung drum nya. Tapos ito yung sa Barako 2 makintab. Ayan, malayo yung diferensya nila saka yung mga gear nila. Ngayon paliwanag ko sa inyo, mga brad, kung bakit ko ito kinalas. Dahil dito, ito yung Barako 1. Yan, ito kasi ayun, halos punggal na ito. Ayan, halos kalahati na lang yung nakasabit nya. Hindi tulad tong sa Barako to. Yan, halos solid pa siya. Ayan, paghambingin natin. Yan, halos ito solid pa, intact pa, nasa guide pa. Samantalang ito, yan, halos kalahati na lang. Kaya minsan madili yung takbo niya, hingay. Kaya pinagdesisyonan ko na palitan. Pero hindi ko pa naman to sabihin na talagang i-overhaul. Pero nang gawa nga dyan, ayan, tsaka naisip ko na kung kayang i-convert sa Barako 1 o Barako 2. Maraming nagsasabi na salpak lang daw, parehas lang, pero wala namang nagbablog na salpak nga. Kaya ang ginawa ko para mapatunayan ko na salpak lang, ayan, pinagkalas-kalas ko na, pare ko. Bali, ang ginawa ko, pag tinanggal ko pag ganyan, bali sinusot ko lang pag ganon.
Sunod-sunod lang siya, Brad. Sinusunod-sunod ko lang yan, ganyan. Sinusunod-sunod ko lang, ganyan. Hanggang doon. Ganon din yung isa, itong transmission ng Barakuan. Sinunod-sunod ko lang ganon para hindi kayo maligaw. Kasi mayroon ditong matatalas. Tulad dito mga washer na matatalas. Ganito. Mayroon dito washer na matalas. Ayan. Yan. Yan. Marami to. Dito may dalawang magkasunod. Basta sunod-sunod nyo lang. Paano mo tinanggal? Sunod-sunod mo lang. Kasi pagka nagkamali ka raw, ngay-ngay daw. Ayun sabi. Kasi first time kong gumawa ng ganito. Kinalas ko na siya lahat. Kasi magpapalit nga ako ritong in-drive axle. Yung sinasabing output. Ito naman yung input. Pag-aralan ko rin kung parehas din talaga ang haba, kasi kung nag-search ka sa Shopee, halos parehas lang sinasabi, output saka input. Yung ito pinagkabitan ng clutch housing. Ate, tumatanggap ba ito ng 5 bago? Okay, ang pagkabit nito mga brad, sunod-sunod lang din kung paano mo siya kinalas. Tusok mo lang ito, dito ko lang siya tinutusok, sunod-sunod lang hanggang doon. Tapos ganun din sa barako to, yan na transmission, sunod-sunod lang pagka ganun. Ganoon din ang pagkabit. Hindi ko na pinakita kasi mahirap tanggalin ng mahirap siya tatanggalin to sa circlip. Minsan dumudulas, bumabalik was. Ang tagal, kaya pag nanood kayo kung hindi-nood ko to na talagang asin na pinakita ko sa inyo, matagal siya, dumudulas. Kaya tiyaga lang talaga. Para medyo maiksi lang video natin, ganun lang ang ginawa ko. Okay? Okay guys, magbuo na tayo. Bali, itong ating mga transmission, hindi naman to naghihiwa-hiwalay kasi barako. Mabilis lang siya ikabit. Kasi di tulad sa 155 Honda, 13 yata ang washer nun. Ito, wala. Isa lang yung washer niya. Dito lang, o yan o. Ito. Yan. Ito. Bale, sige, kakabit na natin. Sabay lang natin pag ganito. Yan. Medyo matigas siya guys, bago pag si bearing. Okay. Ayan na. Pasok na siya. Hop, yeah. Ayan na guys. Usatan natin ng kaunti para ayan. Tapos selecting drum. Ito. Pagkatandaan natin guys, itong yan, saka may siya, lagayan ng kunya. Madali lang siya tandaan Pagka nilagay nyo siya, ilalagay harap mo lang pag ganon. Yeah, itong kunya niya, parang mayroon siyang gatla rito pag ganon. Yan, yun lang yung guide nyo. Neutral na yan guys, madali lang siya. Tapos itong selecting fork, ito. Ilalagay lang natin baliktad, ilalagay lang natin dito. Yan. Bandang ilalim siya guys. Ayan nakalapat na agad siya rito sa gatla na to. Neutral na agad. Tapos itong isa naman dito. Yan. Ingat lang natin ng kaunti para yan, sumalpak na siya. Okay. Lalagay na natin yung kanyang pin. Yan. Minsan guys, yung pin niya ganito, may mga item. Yung item doon nilagay doon para yung smooth pa rin yung pagka-select niya. Ayan, ganyan lang guys. Bali nagbago ng kaunti yung kanyang lagayan ng kuan.
kasi inikot ko yan. Basta tandaan nyo, itong may parang gatla na ito. I-slit mo lang dito sa may mga litra-litra rito. Tapos sa kunya, lagayan ng kunya. May lagayan kasi yun yung selecting na parang star. Dito yung nakalagay. Ganun lang siya kasimple guys. I-biro lang barako. Ayan na, neutral na siya. Tapos select natin 1 2 3 4. Ayan 3 2 ay 3 2 1. Ayan, ganun lang kasimple guys. Tapos lalagyan na ng triban dito, paikot. Pwede nyo lang itakip to. Ganyan. Itong kanyang ganyan. Pagkalagay nung sigunyal. Ito. Ilalagay mo muna to, siyempre. Okay guys, bali yun pa rin yung setting sa ating ayan. Tapos ko na nilagyan ng triban, isasarado na natin. Ayan, yun pa rin yung lagayan ng kunya. Tapos yung mga number dito pa rin siya nakatutok. Neutral pa rin siya guys, naka neutral siya. Ayan, kailangan nasa neutral siya. Okay, paano yan guys? Bali sasara natin yan, pero initan muna natin yung bali initan natin tong isang bearing guys, sa side bearing, para lumambot siya. Yung bakal naman kasi umi-expand yan lalambot pagka nainitan. Okay, sasaklop natin guys. Check muna. Oh, good. Good na good naman. Sasara na natin. Okay. Dapat na. Dapat na siya guys. Ayan oh. Lapat na. Ayan. Ganun lang. Tapos tornilyo na lang. Tornilyo na lang sa kabila. Okay. Lalagay natin ng tornilyo. Ang tornilyo guys, binilang ko bali 11 lahat. Yung malilinis dito sa loob. Ayan. Bali mano-mano lang yung ko guys, kasi wala pa ako nung impact na electric. Saka dito ako sanay guys sa mano-mano. Alright, magbuo na tayo. Ito nating selecting pedal, axle. Lagyan na natin. Din lang to guys. Okay. Ayos na. Tapos itong lagayan ng start, mayroon na yung kunyahan. Ito, lalagyan natin yung kunya. Medyo mahirapan yung kunyahan dito. Ayaw na. Pasok na. Alright. Tapos ang ating selecting star kasi para siyang star Ilalagyan tayo, tatapatan natin sa kunya kasi may gatla yan dito. Yan
Yan. Tulad nung ginawa ko rin sa transmission na dito ako umi-straight. Para sinigurado ko lang yung makuha natin yung neutral kasi para sigurado tayong hindi tayo magka-problema doon sa pagkakambyo. Ayan. Alright, dito lang ako umi-straight guys. Tapos ito yung nut nya na may washer. Oh, tikpit lang yan. Tapos itong iyang kanyang roller guide ilalagay na natin. Nung binaba ko pala, bali, pinaling ko lang siya rito sa gilid. Ayan. Gaganon mo lang para lang ano, XRM to ito na ano, roller. Ganun mo lang oh. Oh, okay na. Tapos higpitan mo na to. Ito. Ayan. Pagka nahigpit na yan, alright na. Dito tayo sa ano, focus tayo rito sa kanyang bomba. I-check rin natin to guys, yung kanyang bomba. Yan, nalagyan natin ng kuha lang is dito, tapos i-check natin. Importante yan. Madali lang naman tanggalin yan guys. Wala naman yang siyang guide. Pag tinanggal mo, 3 tornilyo lang, tapos may ano dyan, dowel. Hugot lang yan na pag ano. Tapos balik. Importante, yung gawa mo, ma-check mo kung nagbubomba ba siya. Ayan guys, kung nakikita nyo. Yan o. Okay na, good na yan. Tapos, mayroon nga palang ano, ito kanina medyo pahirapan kasi yung pinion gear pinasok ko na. Hindi ko na kinunan. Pero madali, pasok mo lang naman siyang ganyan. Kaso lang medyo matigas, pinukpok ko pa. Kasi nagpalit kasi ako ng bagong ano, pinion gear. Kasi ito medyo manipis na yung kuha niya, yung kanyang pagkagatla sa ano, sa mga granahe. Minsan nga medyo nagngangaw-ngaw. Yung parang matining yung kanyang tunog. Tapos siyempre mayroon na rin yung delay sa takbo kasi magpi-play muna siya bago siya kakapit. Hindi tulad sa kuan, nandoon na agad intact na. Tapos guys, mayroon niyang lock nut, ayan, washer, lock washer pala, sorry. Yan, paublong ito, yung pailalim, yung medyo may uka sa ilalim, ganyan. Yung lang na papakita ko si mga importante. Tapos itong lock nut, yan, papakita yun lang, papakita siya. Tapos yung ano pala, itong kicker natin, hindi ko sa inyo napakita kanina kung paano ikabit. Madali lang yan guys, hugutin natin ha, para makita nyo kung paano siya ano. Mabilis na siya ikabit eh. Tanggal na. Tapos basta lang natin. Ayan. Tapos tatanggalin natin ha. Mayroon po to yung washer guys. Pagkatandaan nyo lang na may washer yan. Dapat hindi malaglag sa loob. Yan, naiwan yung washer nya. Ayan, ito washer nya guys. Ayan. Yan, yung malinis, yun yung punta sa loob. Ito mayroong may apawang dito muna. Ayan. Ilalagay mo lang siya guys. Itutusok mo na siya doon. Yan, para hindi matanggal yung kanyang washer. Yan. Okay na. Tapos ilagay mo na tong kanyang ano, ay nalaglag na. Ito lang guys, ganyan. Hirapan na guys. Kunting tsaga-tsaga lang. Pag naipasok na siya, ay lalagay mo na to guys. Yan, ganyan. Yung kanyang lock na spring. Yan, pasok na siya guys. So hindi pa yan ang tama. Nilagay mo yung kanyang shifting pedal, selecting pedal. Yan, nilagay mo lang sa
kuan. Mali ito guys, yung ano pala yung kicker niya, kicking pedal. To. Yung kicker niya. Ilagay mo lang ganon. Tapos ikutin mo lang siya. Maglalak na yun siya dyan guys. Maglalak na yan dyan. Ikutin mo lang na pag ganon. Sana yan. Ayan na guys. Pasok na siya. Hindi na kailangan ano yan, yung sundot-sundot ba yan oh. Kita nyo? Yan oh, bumabalik oh. Ilagay lang. Kung ganun lang kasimple maglagay nito guys. Okay na yan. Tapos mga importante lang ikakabit natin guys ha. Itong ating idle gear. Yan, idle gear. Hindi ka naman pwedeng makabaliktad kasi kung magaliktad tulad yan iingay. Dapat pero ito guys dapat ikot pre-wheel. Pre-wheel lang siya. O yan, lalagay lang natin ganon. Tapos may lock siya. Lalagay natin yung lock gamit ang ating special tools. Alright, okay na. Dapat umikot yung ano, lock para, yan, okay na. Okay, ayos. Yun yung mga importante lang dyan guys. Bumba. Okay, good. Tapos ito, hihigpitan na natin ng ano to. Lahat ng ano, hihigpitan natin. Tapos sumunod yan guys, clutch housing na yan. Alam niyo na yan? Oh, clutch housing. Diba? Tapos meron siyang lock washer. Oh, di ba? Pag nilagay mo 'yan, meron siyang washer lock nut, pero bukod diyan, ipapasok mo na yung ipapasok mo tong ano, clutch bush. Tapos alternate yung lining. Tapos pressure plate. Pero pressure plate, take note, ititest mo ng pag ganon. Yan, tapos kabila. Pagka medyo parang piston ring lang din, pagka medyo makinis, yun yung ilalagay natin sa ibabaw. Halimbawa, lining, ganyan. Oh, lining. Oh, itong makinis dito sa ibabaw. Sorry guys, yung makinis guys, yun yung sa ibabaw. Yung ano, yung matalim. Kasi pag ganun-ganon yung laro niyan eh. Yan. Ganun lang, alternate. Alam kong marami nang nagbablog yan, hindi na kayo maliligaw dyan. Basta mga importanteng bagay lang ang pinapakita ko sa inyo. Tapos, pressure plate. Tapos yung kanyang toser para sa clutch. So, ganun lang kasimple. Tapos lagyan na mo ng mga spring. Tapos nut. Marami nang gumagawa yan guys. Tanggalin lang natin guys. Mayroon tayong nakalimutan isa. Itong sa ating selecting spring. Ito yung spring ha. Yung dito natin nakalagay sa ano. Yan sa axle pedal natin. Pakita ko lang ha. Yung medyo yan tulad niyan. Yung dito, ito yung nakaturo dito sa ano, dito sa bandang ibabaw. Tapos ito namang isang kuan sa ilalim. Ganun lang yan kasimple guys. Medyo pahirapan lang yung kabit nito, tsaga-tsaga lang. Ayan na guys. Kita oh. Ganun na lang guys. Tapos pagka natapos na yung ano, lagay nyo ng kuan kasi
Madali na lang yun. Kabisado niyan, dami nagbablog niyan kahit nga mga tricycle driver eh. Tapos takip na. Magkikita na lang tayo mamaya guys sa pagka sigurado lang na mahigpit na itong mga tornilyo lahat. Basta mga importante lang pinakita ko sa inyo guys. Alright guys, double check na lang tayo bago natin takpan. Yan. Okay. Alright. Takpan na natin. Wala nang iyak. Takpan na natin. Okay. Alright, okay na. Tornilyo na lang. Guys, kita na lang tayo sa pagkabit doon kasi naka-tricycle tong ginawa ko na to. Doon ko to bubuin yung ulo. Okay? Alright guys, sumandar na. Good na good naman yung gawa natin. Meron lang akong isisingit guys. Ito pala yung tensioner ko. Ako lang gumawa niyan. Bali manual yan. Ngayon kung gusto niyo ganitong klaseng magbablog tayo ng panibago, comment lang kayo guys. Huwag niyo kalimutan guys, paki-subscribe pala yung YouTube channel natin. Maraming salamat.